Ted, no? May tao po ba dito? Pwede bang palakpakan muna natin si Lord? Amen? Pwede bang sabihin mo sa tatlong tao, tingnan mo sa mata ha? Tingnan mo sa mata, sabihin mo ngayon pa lang blessed ka na. Amen? Yan. Yan. Tingnan mo sa mata kasi yung iba namumungay na. Ano? Amen? Yan. Bakit ko sinabing tingnan mo sa mata? Kasi yung ibang mata namumungay na ano? Hallelujah. Baka naman talagang singkit lang. Amen. So, ayan. Bilang paggalang at respeto sa ating po Panginoon, hinihilingan ko po kayong tumayong lahat. Let's all stand. Lord, ipinapasako po namin sa iyo ang araw na ito, ang umagang ito. Ikaw po ang maging number one. Ikaw po ang maging bida sa araw na ito. Ang inyong pong lingkod ay gawin mo lamang na tagapagsalita, subalit banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, give us an open heart, give us an sound mind to understand your word, O God. At sa mensahe na ibibigay mo sa amin sa araw na ito, hindi po ito mapalagay lamang sa aming isipan at paglabas namin ng lugar na ito ay malilimutan na namin. Kung hindi, Lord, idikit mo ito sa puso at isipan namin upang ito'y maging bahagi ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isa sa amin sa umagang ito. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Alam niyo po, ang isa sa mga bagay na identity ng mga Pilipino. Ano po? may nag-side comment na agad, rice daw, rice. Ano? So, ang isa, ano po ay, ang Pilipino daw ay laging gutom. Sino po dito yung laging gutom? Sige, magpakatotoo ka. Ayan, laging gutom, ano? Ano? So, kaya ang Pilipino ay mahilig kumain. Ano po? Alam nyo, siguro kung may contest ng kainan, maraming Pilipino magcha-champion. Ano? Kasi tayo, magagaling tayo. Pilipino, magaling tayo sa boxing. No? Kaya may world champion tayo, 8 division world title, Manny Pacquiao. Ano? Magaling tayo sa kantahan. Ano? Kaya nga may mga Regine Velasquez, sino pa yung mga magagaling kumanta. Ano, magaling tayo sa dati alam niyo po yung bilyar dati, yun ay buhay lang ng mga lukulukong kagaya namin no. Pero dahil kay Efrem Bata nakilala ang ating bansa sa pagiging mahusay sa bilyar. Ano? Madaming identity ang mga Pilipino. na pwedeng ikabit sa atin. At ang isa na nga ay ang Pilipino ay laging gutom. Parang ayaw niyong maniwala. Ako lang ba yun? Ako lang ba? Sinong ang lahat ng gutom magsabing amen? Opo, yan ang sinasabi ko. Lord, pwede po bang pigilan yung mga bituka ng mga ito muna? Ha? Mamaya na tayo kakain ng ating physical food. Let's all eat our spiritual food first. Yung ating muna kainin, nabubulol na ako. Yung spiritual food muna ang ating kainin bago po yung ating physical food. Ano? Huwag po kayo mag-alala. Marami po tayong pagkain. Marami po tayong pinangat. Pangatlong init. Pangalawang init lang. Ano? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, tayo po mga tao, ang hunger ay hindi lamang pwede nating ikabit sa pagkain. Marami tayong kinagugutuman ng mga bagay. Hindi po ba? Yung iba gutom sa gutom sa pagmamahal. Naks lang, may mga nakaka-relate yata. Yung iba gutom sa trabaho. No? Marami tayong kinagugutuman, but how about your hunger for God?
Are we hunger for God? Ako'y naniniwala, kaya nga kayo narito ngayon, sapagkat nagugutom tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi, kung saan pinararangalan, itinataas at sinasamba ang Diyos, ay nadodoon yung mga taong nagugutom sa Kanya. Ano? Kahapon, busog na busog tayo. Doon sa dibu ni Sister Daris. Talaga namang overwhelming ang pagkain, ano? Ha? At napakadaming pagkain, may lechon pa, at ang daming dessert, ano po? Kaya, busog na busog tayo. Now, praise the Lord, dahil yung kabusugan natin kahapon, physical, ngayon, magpapakabusog naman tayo spiritually. Amen? So, are you ready for this? Amen. So, yan, ang title po ng aking i-share sa inyo, ano, at dahil po sa medyo tayo nga ay napagod at hindi na po ako nakagawa ng slides, kaya patawarin nyo na po ako, ano. So, the title of my message today na binigay ng Panginoon ay Hunger for God. Kasi kahapon busog na busog kayo, baka hanggang ngayon dumidighay pa kayo ng lechon. Ano? Ngayon, kakain naman tayo ng bread of life, which is the Word of God. Ano? Ang tinapay ng buhay. Ano po? Na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Hindi po ba? So, alam niyo po, ako ay marami nang nakitang mga taong gutom. Ano? Ako po ay nagme-mission dati sa Mindanao. At mga pinupuntahan po naming mga tribo sa Mindanao, yung mga Igaunon tribes, Ibabawan, Manobo, kung ano-anong tribo, at halos pare-pareho ang sitwasyon ng kanilang buhay. Sila po ay gutom. Ano? Sa hirap ng buhay, hindi lang mga taga-bundok ang nagugutom, maging mga taga-syudad. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na kumakain ng pagpag. Hindi po ba? Kahit si Yorme. Kilala niyo po ba si Yorme? Diba? Sinabi niya, kumakain siya dati ng pagpag. Yung pagpag is the food came from the garbage. Ano? Yung pagkain na galing sa basura. Doon po sa Mindanao, alam niyo po, pag napunta po kami doon, nung una-una, hindi na po ngayon kasi pinagpala na sila ni Lord ngayon eh. Pag may dala kaming bigas, praise God, sasabihin nila. Ano? Kasi, makakatikim na sila ng bigas, ng kanin. Sapagkat ang kinakain po nila, one time po, naglakad kami ng 3 oras. Hindi po madali yun, maglakad ng 3 oras. Pero maiksi lang po yun, 3 oras lang eh. Pagdating namin doon sa isang tribo, tanghali na, 12:00 na. Sabi ko, gutom na. Alam niyo, Pilipino, laging gugutom eh. Hinainan po kami ng nilagang gabi. No, yung lagang gabi, ang lalaki ng gabi sa kanila, gantong kalalaki, no? Tapos, may kasamang asin. Di kain kami kaya. Sabi ko, pamerienda muna, tanghali na mamaya siguro. Akala ko, pamerienda lang yun muna. Kasi sa atin, merienda lang yung gabi, no? Yung pala, yun na yung lunch namin. Dahil wala po silang bigas. Ang kinakain nila, kamuting kahoy, gabi. Ayun na nga, kamuting kahoy, balinghoy, gabi, kamuting bagin. Ano? Yun yung mga kinakain nila. Ano po? Kaya, ma-healthy, malalakas sila. No? Kaya pag nagdadala kami ng rice, natutuwa sila dahil nakakatikim sila ng ano. So, gutom, physically sila, pero alam niyo mga kapatid, ang isang nakita ko sa kanila, although they are hunger for physical food, but they are so full in spiritual food. Amen? Grabe, kahit yung mga maliliit na mga batang ganyan, pag nag-worship, talaga naman pong lumuluhod sa lupa, nagtataas ng kamay. Busog na busog sila spiritually, pero gutom sila physically. But how about us?
Are we full physically? Yes! How about spiritually? Busog ba tayo? Ha? Kasi alam niyo po, ang gusto ng Diyos, busog ka lagi spiritually sa Kanya. Sapagkat ang mga physical food, mawawala yan. Ano po? Pero ang spiritual food, mananatili eternally. Amen? Kaya dapat ngayon pa lang, sanay ka ng kumain ng spiritual food. Mahirap pong kumain ng pagkain na hindi mo nakasanayan. Hindi po ba? Sino po dito yung kumakain ng mga exotic food? Sige, taas sa kamay. O, kita nyo, tatatlo lang kami. Ha? Tatatlo lang kami kumakain ng palaka. Ano? Oh, ano pang exotic food? Bayawak. So, pag yun ang nihain sa'yo, alam nyo po, pag ikay nasa misyon, kahit anong ihain sa'yo, dahil sa gutom mo, kakainin mo. One time, nandun po kami sa Lanao del Norte, sa kampo ni Commander Bravo, MILF po yun, naggagawa po kami ng bahay doon, sa mga Muslim. Ang mga Muslim po, nung una kaming napunta doon, kahit tubig, hindi kami binibigyan, galit sila sa amin. Ginagawa namin ang bahay nila, pero galit sila sa amin dahil kami daw ay mga impidil. Ibig sabihin, kalaban niya Allah. No? Pero wala silang magawa dahil ang kanilang bahay ay giba at kami lamang yung nag-volunteer na magawa ng bahay nila kasi wala ngang mag-volunteer dahil natatakot nga sila dahil po yun ay MILF camp. Sa sobrang gutom ko, pagdating namin dun sa mga kampo ng sundalo, oh, pastor, kain kayo dito, no? Oh, talagang walang tanong-tanong. Dive sa lamesa. Ako, sarap to kinilaw Sarap, kain mo. Habang natapos na kami kumain, di busog na. Lalakad-lakad kaming ganyan, Sabi niya, oh, ang laki naman ng nahuli yung sawa, nakabilad po yung balat, Sabi niya, oh, pastor, yan yung kinain natin kanina. Kinilaw. Suka lang ang iniluto doon, Hindi po yun niluto. Pero anong gagawin mo? Ha? Mag-iinerte ka? Ay, nasa tiyan mo na? Hindi po ba? Wala ka na magagawa. Hindi po ba? So, what I mean is, hindi madali na kumain ng mga bagay, ng mga pagkain na hindi mo nakasanayan. Sino mga hindi nakain ng okra? Di ba? Pagka hindi ka pinakain ng magulang mo ng okra nung maliit ka, tapos malalaman mo ngayong diabetic ay ang okra pala'y magaling sa diabetic, pipilitin mo ka, bakit kasi ang nanay ko hindi ko pinakain ng okra? Pisilisihin mo pa yung nanay mo, Hindi po ba? So, kaya, ngayon pa lamang, sanayin mo ng kumain ng bread of life. Para pagdating ng araw, hindi na ito ipipilit sa'yo. Why? Kasi sanay na yung system mo, ang buhay mo na kumakain ng salita ng Diyos. Amen po? Hallelujah. Tingnan po natin yung 1 Peter, chapter 2, verse 1 to 3. Bakit po ba nahihirapan tayo o nahihirapan ng mga tao na kumain ng mga bagay nga na hindi yan nakasanayan? Tingnan po natin yung salita ng Diyos. So, get rid of all evil behavior. Sabi yan. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Ang sabi diyan ay lumayo ka. Saan? Doon sa mga panluloko, doon sa mga hypocrisy. Ano po ba hypocrisy sa Tagalog? Ibig sabihin, plastic. O kung ayaw mo namang masabihan ka plastic, Tupperware. Dito Rubbermaid pero plastic din So, jealousy and all unkind speech. Bakit daw lumayo ka, sabi daw ay sa verse 2, tingnan po natin. Ang sabi diyan,
like newborn babies, kagaya daw ng bagong silang na bata, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Para maiwasan mo, para mapagtagumpayan mo ang lahat ng kasamaan sa mundong ito, dapat daw nagke-crave ka ng spiritual milk. Amen? Sino ba dito mahilig mag-crave? Yung tipong matutulog ka na lamang, makakaisip ka pa ng kakainin mo, tatawag ka pa sa ano bang favorite nyo? Skip the dishes o ano? Uber Eats. Ay talagang Uber ang eats mo. Ano? So, makikita mo, o kaya matutulog ka na, naisip mo, di ba hindi ka nakakatulog ng walang kape? Nga, no. Magkakape pa. Di ba? Yung craving, mga kapatid, ito yung nagpapakita that you are not satisfied. Kaya yung iba, ang hilig sa, nagke-crave sa, parang gusto kong maalat ngayon. O di kumain ka ng asin. Di ba? Di ba? Parang gusto ko ng matamis ngayon. Di kumain ka sa sukal, parang kang langgam. Hindi po ba? Tapos hahalongkatin mo yung lahat ng laman ng rep nyo. Maghahanap ka ng tapos akala nung tatay mo, akala nung may magnanakaw, may hawak ng steel bat. May nakapasok. So, craving, it means you are not satisfied. Hindi po ba? So, it means, may tanong ako, are you satisfied for your spiritual life today? If not, you need to crave the pure spiritual milk. Amen. Parang wala na. Parang galit na yata kayo sa akin na. Parang nanahimik ang buong kalangitan na. So, pagka ikaw nag-crave ng pure spiritual milk so that you will grow, di ba ang bata, kaya nga siya pinadedede para lumaki. Hindi po ba? Meron po ba kayo nakita ang bata na pinadede pero paliit ng paliit? Wala, no? Kaya nga pinadede ang bata para lumaki ng lumaki. At yung iba kahit busog, sige, dede pa, sige pa, di ba? Para lumaki ang bata. At into a full experience of salvation. Not only, craving, not only that, but, ang sabi dito, cry out for this nourishment. Hindi ba ang bata pagka siya kailangan niya ng dede, umiiyak siya? No? Si Bethany kanina nag-iiyak. Di ba ang bata nag-iiyak pagka kailangan niya ng dede? Sino ba mga nanay dito? O kayo, yung mga nag-breastfeed, sino ba mga nag-breastfeed dito? Di ba pagka yung anak mo, kahit nasa marami kang tao, iyak-iyak, wah, hindi akong dede. Di ba? Wah, I need dede. Di ba ang gagawin mo magtatago ka sa isang lugar o tatakpan mo sarili mo para padedehin mo yung anak mo? Bakit? Umiiyak yung anak mo dahil gusto ng gatas ng bata. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, kung ganyan tayo sa presence ni Lord, Lord, bakit parang hindi na kita nararamdaman? Lord, bakit parang iyak mo? Lord, bakit nung naglingkod ako sa iyo, nung nakilala kita, parang lalong maraming problema dumadating sa akin, parang lalong maraming pagsubok na dumadating sa akin, o edi umiyak ka. Hindi po masamang umiyak. Kahit lalaki ka, kahit ganong kalaki ang katawan mo, hindi masamang umiyak. Sapagkat ang pag-iyak ay ginawa ng Diyos. Alam niyo, napakagaling ng Diyos eh. Hindi niyo ba alam na ginawa ng Diyos ang pag-iyak to release your emotion? Walang ibang paraan para ma-release ang emotion mo kung hindi iiyak mo.
At pagka, sabi, ano, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Tapos mamaya, okay na ako. Ano, saan pupunta? Oh, umiyak lang. Ayos na. Ginawa ng Diyos yan. Alam niyo yung mga patay, yung pagka may patay, pagka hindi ako iyak, maya baligtad na yon. Bakit? Yung emotion niya hindi na-release eh. Kaya nagkukulaps. Ano? Pero pag na-release niya yung emotion niya, kahit gano'ng kabigat ng trabaho, ng problema mo, di ba may mga time na siguro kayo, may mga kaibigan kayo o kapamilya nyo na, wala ka namang sinabi. Ang laki ng problema ko, ganito, sinisingil ako ng Bombaya. Di ba? Tapos, pagkatapos mong umiyak, wala namang sinabi yung kapamilya mo, kaibigan mo, umiyak lang siya. Tapos, okay na ako. Kasi releasing factor ang pag-iyak. Kaya mga kapatid, now that you have had a taste of the Lord's kindness. Kaya mga kapatid, kung gusto mo daw mapagtagumpayan mo mga kahinaan mo, kung gusto mo na mapagtagumpayan mo ang mga problema mo sa mundong ito, dapat nagke-crave ka ng spiritual milk. Salita ng Diyos. At hindi ka lang nagke-crave, not only craving, but cry out. Lord! Pupunta ako kahit ako'y pagod sa dibu, Lord. Kahit marami kaming niluto, kahit marami kaming niligpit, Lord. Pupunta pa rin ako. Kasi ang gatas ng Espiritu ay doon ko makukuha. Amen? Hindi yung, pagod na pagod tayo. Mahal, huwag na tayong sumimba. Pagod na pagod tayo. Kahapon na exhausted. Ang init. Diba? Toasted ang aabutin mo. Pagka ganon. Pero kahit pa ganon, because you are craving the presence of the Lord. Nadidito ka. Dahil dito mo matatagpuan ang spiritual milk na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Pwede palakpakan natin ng Panginoon. Kaya, alam nyo, pag ang isang Ilocano, taas mo kamay ng mga Ilocano, hindi nagke-crave sa kambing, hindi ka Ilocano. Sino mga Bicolano? Wala si Ate Maggie. Pag ikay Bicolano na hindi ka nagke-crave sa sili, hindi ka Bicolano. Sino kapangpangan? Mga kapangpangan. Pero sa lahat ng kapangpangan, itong hindi nakain ng buro. Ewan ko. Kasi pagka sabi mong kapangpangan, buro ang trademark ng mga yan. Pero itong kapangpangan na ito, hindi nakain ng buro. Hindi siguro to kapangpangan. Kapatid, kayo po, ano pong lahi nyo? Cebuano. Balbakwa. Tsaka yung isdang sa Cebu yun eh. Yung isdang malaki, yung isdang matinik, parang ganon. Danggit daw eh. Sa all over Philippines yung danggit eh. Kung Tawilis, sa Batangas yun, sa amin yun. So, ibig sabihin, every group of people may craving sila. Hindi po ba? Kaya, kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano at hindi ka nagke-crave sa presence of God, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Nagigets niyo po? Kasi, ang pagiging Kristiyano, nagke-crave sa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, narito ka ngayon, I do believe, ito lagi ko sinasabi, ako'y naniniwala na walang aksidente sa Panginoon. Hindi aksidente na kayo narito, kaya kayo narito dahil nag-birthday si Daris. No, this is a divine appointment of God for you, that you are here today. Amen? Kasi pwede naman kayong wag na lang tayo, dito na lang tayo, magbe-breakfast tayo outside.
Nakapost pa, breakfast outside. Di ba? Kala mo kung saan outside, doon lang naman sa tabi ng bahay nila. Ano? So, pero nandito ka ngayon, praise the Lord. Dahil divine appointment ni Lord yan, hindi niya kayo bibiguin. No? Diba yung mga kinanta natin kanina, ang gaganda, diba? Diba? Sinong tatawagin ko? Diba? Si Jesus lang ang sabi. Amen! Cry out! Ha? Kagaya ng bata, hindi ka lamang kundi cry out. Alam niyo po, bakit maraming nagbabackslide ng mga Christian? Kasi hindi sila nagke-crave sa presence of God. Ano yung mga kapatid, pagka mga isa, dalawa, mga isang buwan ka nang hindi nag-church, parang hindi ka na nagke-crave sa presence of God. Ano? Samantalang yung ibang addict sa ice cream, pagka hindi nakakain ng ice cream, parang ang tagal ko hindi nakakain ng ice cream, 2 oras pa lang naman. Hindi po ba? Kaya, alam nyo, pagka hindi mo na satisfied yung sarili mo sa craving mo, maraming nangyayari sa iyo. Masama ang loob mo. Galit ka. No? Lalo na yung may mga issue sa pagkain. No. Kita mo yung mga craving, kahit alam nila na sila'y mapipilay. Pag kumain sila ng mga papaitan, kain pa rin. Ha? Alam nyo, ang sabi ng aking kapatid na si Brother Genesis, Pastor, para kang sumisipa sa bubog. Ganun pala. Bakit kain ka pa rin ng kain? No? Ng mga laman loob. Ano? Bakit? Kasi nga, craving ka. Dapat ganun din ang craving natin sa presensya ng Diyos. Kahit na masakit ang aking balakang, kahit na masakit ang ulo ko, kahit masama ang pakiramdam ko, sisimba pa rin ako. Bakit? Nagke-crave ako kay Lord. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord? Hindi po ba? Ganon ang tunay na craving sa spiritual milk, sa spiritual food ng ating Panginoon. Hindi yung sumakit lang ng kaunti yung kukumot, nagupit mo, ayoko nang sumimba. Ang sakit ng kuko ko. Bakit? Kung hindi kasi simba, gagaling ba yung kuko mo? Hindi rin naman. Di sumimba ka na kasi pagdating sa church, pagpapalain ka ni Lord, pagagalingin pa yung sakit mo. Amen po ba? Hallelujah. Parang mamaya galit na kayo sa akin, ano? Alam niyo po, sino po dito yung hindi nagra-rise? Wow! May 2 tumaas! Ano? Baka yung iba tumaas. Hindi na po ako nagra-rise. Kasi brown rice na po ako. Rice pa rin yun! Ano? Alam niyo po, doon sa mga hindi nagra-rise, no? Ang kanilang statement ganito, sa una lang talaga mahirap na hindi mag-rise. Nanginginig na nga ako nung una, pero pinigilan ko. At ngayon, hindi na ako nagke-crave sa rice. Hindi na ako naghahanap ng rice. Kahit ano, hindi na ako naghahanap ng rice. Amen. So, alam niyo po, pagpala yung craving natin ay ginugutom natin, napapagtagumpayan natin. Di ba? Ibig sabihin, may hilig ka, halimbawa, ang rice, hilig mo, pero nag-decide ka na hindi ka na magra-rice, sa una mahirap yon. Pero pagka ginutom mo ang sarili mo doon, later on, makakalimutan mo na siya. Amen po ba? Kaya, yung mga junk foods na kinakain natin, mahirap lang yan sa unang i-overcome. Pero later on, pag ginutom mo ang sarili mo dyan, ma-overcome mo yan. Kagaya rin ng spiritual life natin. Ano ba yung mga junk foods na nakahadlang sa'yo
sa paglilingkod mo sa Diyos. Maaring social media. Maaring yung mga hobby mo. Na? Pero pag ginuto mo yan, ibig sabihin, hindi kita titikman. Ayoko na sa'yo. Ma-overcome mo yan. Maari namang iba'y boyfriend. Pastor, ba't naman boyfriend? Nakasama yung boyfriend. O di girlfriend. Ano? Ibig sabihin, wala ka ng time. Magpe-prayer meeting na, mag-church ka na, kausap pa rin yung boyfriend mo. Ay, sige, may time pa. O kaya papasok kinabukasan, huli ka sa trabaho, hindi ka makapunction ng ayos sa trabaho. Bakit? Kasi puyat ka sa pakipagkwentuhan mo. Ha? Hindi ka na nakakagawa ng ayos. Hindi po ba? Junk foods yun. Ano? Junk foods po yun. So, in order to overcome that, you need to hunger for that. Amen po. Hallelujah. Tingnan po natin Galatians 5:16. Kung ano sinasabi ng Panginoon dito. Ayan. So, I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then, you won't be doing what your sinful nature craves. Hindi ba? Hindi madali. Yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga Ilocano, pag hindi ka nakain ng kambing, papaitan, sinampalukan, dinakdakan, sinampeni. Hindi ata alam ng Ilocano yung sinampeni, no? Batangas yun, sinampeni, no? Oh, kaliente, valiente. Ha? Ang sabi doon, ha? Ano daw? So I say, let the Holy Spirit guide you. Ang banal na Espiritu lang ang pwedeng tumulong sa'yo kung may problema ka sa craving mo sa mga junk foods na hindi spiritual. Hindi po ba? Hanggang ngayon, tumataya ka pa rin ng loto. Kasi na-inspire ka dahil may tumamang Pilipino. Pero nung tinuos mong itinaya mo, 10 milyon na pala na itataya mo, hindi ka pa rin nananalo. Ano? Eh kung yung itinataya mo, iniipon mo, pagdating, halimbawa, ang naitataya mo ay, magkano po ba ang loto? Wow, walang umaa. O baka kayo yung nagtatrabaho sa lotohan, o di ba? Magkano loto? Magkano yung minimum? $6. Okay, yung $6 mo, ha? Sa loob ng isang linggo, wag na gawin na lang nating 5 days. No. 30. No? 30. Ha? Yung 30 mo times 4. Kasi 4 na linggo isang buwan. Oh, 120. Yung 120 times 12. Magkano? Yung mga galing sa math. 1,440. Ngayon, 5 taong ka nang nataya. 5 years ka nang nataya. Magkano na yung 5 years? 5,000 plus na yun. 6,000, ano? Oh. Ay di mabuti pa, ipunin mo na lang, hindi ka natatalo. Kaysa itaya mo lang itaya, ubos ng ubos. Craving. Mga kapatid, if you want to overcome, the Holy Spirit is the one. Holy Spirit, tulungan mo ko na itong kamay kong nangangatal na tataya o anong gagawin nito. Tulungan mo, Lord, tulungan mo. Kasi the Holy Spirit is only one na makakatulong sa atin. Amen. 17. The simple nature wants to do evil. Naniniwala po kayo dyan? Yung simple nature natin. Ano? Alam nyo, ano ba yung mga simple nature? Panlalamang. Kasi galing din po ako dyan eh. Hindi po ba? Aabot ka ng bayad sa jeep. Boss, bayad daw.
bayad. Igagano mo pa yung mukha mo para nakikita ng driver sa salamin na ikaw yung nagbabayad. No? Tapos pagbaba mo, hindi ka nagbayad. Bakit? Akala ng driver naman nagbayad ako kasi ako yung abot ng bayad eh. Hindi ba? Sino mga nagtitinda dito dati? Oh, yung kiluhan may daya. Oh, di ba? Tapos yung mga So, ayun yung mga simple nature na tinatawag. Nung wala ka pa kay Kristo, okay lang sa'yo nandadaya ka. Hindi mo ba? Okay lang sa'yo nagsisinungaling ka. Okay lang sa'yo ang mga ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Diyos. The simple nature wants to do evil. Laging ang gusto niyan ay masama. Hindi mo ba? Which is just the opposite of what the Spirit wants. Kabaligtaran ng gusto ng Diyos. Kasi alam niyo po, ito usong-uso sa atin ngayon yung mga missing sabungero. Di ba? Ang daing na walang mga sabungero. Kung hindi sana nagsabong ang mga lalaking ito, hindi sana nawala. Hindi mo ba? Ano ang dahilan? Bakit sila dinukot? Dahil sila'y nandadaya. Simple nature, do evil. Kung ikay nanahimik sa bahay at ikaw ay nagluto, naghugas na lang ng plato, hindi ka mawawala. Ang ginawa, na doon sa sabungan, hindi lang basta nagsabong, nandaya pa. Kaya ngayon, nawawala. Hindi mo ba? Pero ang sabi diyan, ang banal na espiritu ay kabaligtaran ng iniisip ng mga makasalanan. Kaya praise God na dito ka ngayon. Kasi kung ngayon nasa sabungan ka, baka mawala ka. No? Hindi mo ba? Pero dito ka, hindi ka mawawala dito. Amen? And the Spirit gives us desire that are the opposite of what the simple nature desires. No? These two forces are constantly fighting each other. So, you are not free to carry out your good intention. So, itong dalawang to, lagi naglalaban. Ang kabutihan laban sa kasamaan. Si Matar. Natatandaan niyo yun? Yung mga batang 80s, natatandaan? Yung mga nakikinig ng radyo, ano? Hallelujah. Yung mga millennial, ano kaya yun? Ano kaya yun? Hindi nyo alam yun. No? So, meron po ako ipakikita sa inyong dalawang istorya. At dito tayo magtatapos. Dalawang istorya na kung saan ay makikita natin na meron tayong pagbabagong konting makikita. Ano po? Tingnan po natin ang buhay ni Esau at ni Jacob. No? Kilala niyo po si Esau at si Jacob? Sila po ay anak ni Isaac na apo ni Abraham. No? So, tingnan po natin yung Genesis chapter 25. Ayan. One day, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness exhausted and hungry. Ito po ang kasaysayan na ito, ay dito po ay, sige, basahin muna natin bago ko explain. Okay, verse 30. Esau said to Jacob, I'm starved, give me some of the red stew. No? Pulang stew eh. Ano kaya yon? Kaldereta, menudo, balbakwa yun. No? Ayan. So, okay, nanghingi. Bigyan mo ako niyan. Sabi ni Esau, si Esau po ang panganay. Sabi niya, bigyan mo ako niyan, Jacob. Sabi ni Jacob, sumagot siya, all right, Jacob replied, but trade me your rights as a firstborn son. Okay, bibigyan kita ng balbakwa. Wala po sa Bible yun pero pagandahin lang natin. Bibigyan kita ng gotong Batangas. Yan. Gugutumin ko kay lalo, Pero, ibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay. Bakit po napakahalaga ng pagiging panganay during their times? Kasi noon, pag ikay panganay, sa'yo lahat bago. No?
Pag ikay panganay at namatay ang tatay mo, ikaw ang tatay, yung tatay, lahat ng kanyang pag-aari iyo. So, ibig sabihin, ang panganay ang tagapagmana. Ano? Ngayon, sa ano natin, bunso ang makapangyarihan. Ano? Di ba? Pag sinabi ng bunso, ay ako, wala. Ang kawawa, yung gitna. No. Kasi yung gitna, ang tagasalaw ng tira-tirahan ng panganay. Ano? Hindi mo ba? So, sa panahon nila, napakahalaga. Kasi kung siya'y hari, siya ang tagapagmana ng kaharian. Kaya mahalaga. So, dahil si Jacob gusto niya maging panganay, sinabi niya, si Esau, na ibigay mo sa akin, bibigyan kita. Mga kapatid, ang issue dito, marami na tayong narinig na preaching about Jacob and Esau, at ang akala natin, ang issue ni Esau ay dahil gutom siya, kaya ibinigay niya yung kanyang pagkapanganay. Hindi po yun. Kasi halimbawa lang, merong kang 2 bilyon. No. Halimbawa, si Brother Renz, no? Kasi kapapanaw lang ng kanyang tatay, binigyan siya ng 2 bilyon. $2 billion. No? Tapos, may daladalang McDo si Brother Ralph. Wala si Ralph din. Sabi niya, hoy, bigyan mo naman ako niyan. Gutom na ako. Sasabihin ni Brother Ralph, bigay mo muna sa akin ng pagkapanganay mo. No? Sa palagay mo, may 2 bilyon. Ay, bala ka, bibili ako ng buong McDonald's. No? Hindi mo bibigay yon. Kaya dito, hindi yung gutom ni Esau ang nag-trigger sa kanya para ibigay niya yung kanyang pagiging firstborn. Amen? Makikita po natin, miya-miya lang. So, tuloy po natin, All right, Jacob replied. Ang sabi niya, okay, verse 32. Ang sabi niya, look, I'm dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? Para bagang talagang siya gutom na gutom, ano? Ang sabi niya, tingnan mo, I'm dying. Sa palagay niya, sa gutom na yun ni Esau, mamamatay siya. Ang alam ko, ang walang tubig, yun ang namamatay. Pero yung nagugutom, hindi. No? Kasi kakainin ng malalaking bituka, yung maliliit na bituka, kasi busog na. So, okay, tuloy mo pa. Okay. So, tingnan natin kung anong tunay na dahilan. Ano po? Tingnan natin kung ano ang tunay na dahilan. Bakit, teka muna wag mo na i-plus. Bakit kaya madaling ibinigay ni Esau yung kanyang birthright o yung kanyang pagiging panganay? Punta tayo sa verse 27-28. Atras tayo. Ito. As the boys grow up, sino yung boys? Esau and Jacob. Nung sila lumaki na, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quiet temperament, preparing to stay at home. So, nakita natin yung paglaki ng dalawa. Si Esau ay hunter. Magaling siyang manghuli. Si Jacob naman, houseboy. No? Sa bahay lang siya. Pero ang kaibahan nila, tuloy mo muna. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home. But Rebecca loved Jacob. Ito yung dahilan. Gusto lamang ni Isaac si Esau. Bakit? Mahilig siya kumain ng mga huli ni Esau. Samantalang si Jacob, mahal na mahal siya ng kanyang nanay. Si Esau, hindi siya mahal ng nanay niya. Ngayon, kaya ang isip ni Esau, gusto lang naman ako ng
ng tatay ko kasi nagdadala ako lagi ng karne. Nagdadala lagi ako ng ano. Meron siyang problem saan? Sa attention. Ano? Inggit, selos. Dahil si Jacob ay mahal na mahal ng kanyang nanay. Nasa bahay lang. Tingnan mo yung anong yan. Nasa bahay lang. Wala mang ginagawa eh. Mahal na mahal. Kaya, anong sabi niya? Ibalik mo dun sa kanina. Ibalik mo dun sa ano. I'm dying. Ang sabi doon, look, I'm dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? Wala, ano ba to? Panganay lang ako. Wala namang ano to eh. Ang gusto lang naman nila, yung huli ko, hindi naman nila ako mahal. Na? Nagigets po natin? Kaya, mga kapatid, ano? Gutom sa pagmamahal. Si Esau. Kaya madali niyang ibinigay ang kanyang birthright kay Jacob. Akala ng marami dahil lamang sa isang mangkok na mainit na sabaw, ipinagpalit na hindi. Kaya niya ipinagpalit dahil may hinahanap siya na pagmamahal ng kanyang magulang na hindi niya nararanasan. Kaya niya lang mahal kaya lang daw siya mahal ni Isaac ay dahil sa kanyang mga huli. Mga kapatid, alam niyo po, pag minsan ganyan ang buhay natin bilang Kristiyano. Bakit ang dali nating ipagpalit si Lord sa iba? Kasi akala natin, mahal lang tayo ni Lord dahil nagmi-ministry tayo. Kapatid, hindi ka minahal ni Lord dahil sa iyong mga ginagawa lamang. Hindi mo pa kilala si Lord, mahal ka na ni Lord. Amen? Bakit yung mga taga doon sa Middle East hindi kumikilala kay Lord, kay Jesus? Pero umuulan doon, humahangin. Di ba? Kung ano yung nangyayari sa atin, yun din ang ginagawa ni Lord doon. Di po ba? Kahit 1 taong ka nang hindi nagsisimba, bakit hindi ka pa rin nagkakasakit? Bakit hanggang ngayong buhay ka pa rin, malakas ka pa rin, nakakapagtrabaho ka pa rin? Why? Because God loves you. Amen? Not only for your service, not only for your works, not only for your deed. Hindi ka minamahal ng Lord dahil sa mga ginagawa mo, minamahal ka ni Lord dahil mahal ka niya talaga. Amen po ba? So, kaya ito, ang sabi niya, ano ba naman kwenta sa akin itong firstborn na ito? Hindi naman ako mahal na magulang ko, mahal lang nila ako dahil gusto nila yung yung aking mga dinadala. Ano mga kapatid? Kaya ako nagtataka sa ibang mananampalataya, they are easy to quit. They are easy to give up. Napakadali para sa kanilang talikuran ang paglilingkod sa Diyos. Napakadali sa kanilang talikuran ang ibinigay na ministeryo ng Diyos sa kanila. Kapatid, alalahanin mo. Paki-plus nga po nung Romans, ayan. Basahin po natin to, Romans 5:8. Datapat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi mo pa kilala si Lord. Wala ka pang personal relationship kay Lord. Iniibig ka na niya. Mahal ka na ni Lord kahit nung paglabas. Sabi nga dyan, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Mahal na mahal ka na ni Lord. Kaya nung lumabas ka, binigyan ka ni Lord ng hangin. Binigyan ka ni Lord ng capacity to grow. At hanggang ngayon, kung gano'n ka kalaki, ganyan kalaki ang pagmamahal ni Lord sa'yo. Huwag mo naman tingnan yung katabi mo. No? Kasi nung sabihin kong ganyan kakalaki, may mga matang gumano, no? May mga nag-side look. Ano? So, hindi po ba? Nagigets po natin? Nagigets po natin na wag po tayong magtatampo sa Panginoon. Hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo, magtatampo ka na, ayoko na mag-song lead. Kasi sabi nung narinig ko, sintonado daw ako, so what?
Hindi mo naman sa Kanya ikinakanta yung kanta mo. Kay Lord mo yung ikinakanta. Kaya kahit tunog palaka pa yon, para kay Lord yon, dapat itutuloy mo yon. No give up. Amen? Alam niyo po mga kapatid, no, nung ako po'y, kasi po ako'y member ng fraternity, nung kami po'y dumadaan sa hazing, sasabihin sa amin nung mga fratman, spell quit. Oh, spell quit. Oh, mali kayo. Ano? Sabi nun, spell quit. N-E-B-E-R. No? Sasampali ka. Spell quit. N-E-B-E-R. Ibig sabihin, hindi ka magkukwit. Kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, hindi ka magkukwit. Dapat ganun din tayo mga mananampalataya. Pag ikay naging Kristiyano, pag ikay na maging mananampalataya na, pag sinabi sa iyong quit, N-E-B-E-R yun. Never quit. Why? Si Lord, hindi siya nag-quit. Si Jesus, kahit alam niya na ipapako siya, kahit alam niya na sasaksakin siya, kahit alam niya na papatayin siya sa krus, hindi nag-quit si Jesus. Bakit hindi siya nag-quit? Dahil mahal ka niya. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Kasi kung si Jesus nag-quit, patay. Wala tayo lahat. Lechon tayo lahat doon sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa laki ng pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son, His name is Jesus. And those who believe in Him and accept Him as our Lord and Savior, you become partaker of everlasting life. Hindi nag-quit si Jesus. Si Jesus sinuntok. Si Jesus binunutan ng balbas. Si Jesus sinagupit sa likod. Pero hindi niya naisipan na mag-quit. Bakit? Kasi ang nasa isip niya, ang pangalan mo, kailangang mapasama sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Hindi ako mag-quit kahit mahirap, kahit masakit, kahit masaktan ako, kahit ano sabihin ng mga tao sa akin. Hindi ako mag-quit. Bakit? Kasi mahal ko si Jesus dahil si Jesus ang nagligtas sa akin. Amen? Hindi mo ba? Kaya mga kapatid, never quit. Huwag tayong maging kagaya ni Esau na dahil sumamalang ang loob, dahil hindi siya paborito ng kanyang mga magulang. Iyon na yan. Iyon na yung birthright ko. Hindi dapat tayo ganun. Dahil walang exempted sa persecution, mga kapatid. Even Jesus experienced the persecution. Even Paul, Peter, John, the 12 disciples, even Stephen, died. Namatay si Esteban sa pagbabato sa kanya, sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Pero never na nag-quit si Esteban sa pangangaral. Bakit? Kasi mahal niya si God. At bakit mo i-return ang pag-ibig mo sa Diyos? Kasi mas una niyang minahal ka kaysa una mong minahal siya. Amen? Hallelujah. Pwede po ba tawagin yung nagki-keyboard? Ano po? Alam nyo, kung iisipin lang natin, ang buhay natin, kagaya ng sinabi ko, para po itong bula lamang sa dagat. Ang buhay natin parang bula lang sa dagat, biglang lumabas, nagpa-ganon-ganon, and later on, mawawala din. And our life in this world is temporary. Lahat po ng nakikita ng mata mo, temporary lang yan. Ano? Kahit yung katabi mo, temporary lang yan. Lahat ng nakikita mo. But the only eternal, yung mga invisible things na sinasabi sa iyo ng Diyos. Yung buhay mo na walang hanggan na after this life dito sa mundong ito, there is life after death. At yung life after death na yon, sabi ko nga, the only thing that you can bring in the second life, hindi mo madadala lahat ng kayamanan mo, gano'n man kalaki ang bahay mo, gano'n man kaganda ang kotse mo, gano'n man karami ang damit mo, gano'n man kadami ang koleksyon ng sapatos mo, hindi mo madadala yan in the second life. The only thing that you can bring in the second life is your soul. Yung kaluluwa mo.
Yung nakakaramdam, yung nakakaamoy, yung nakakakita, yung nakakarinig. Yun ang kaluluwa. Yun ang dadalhin mo sa kabilang buhay. At kung hindi ka nagtiis, sabi nga ni Paul, ang magtiis ay nagtatagumpay. Amen? Kaya mga kapatid, tiis-tiis lang tayo sa paglilingkod kay Lord. Kasi ano ba yung problemang dinadanas mo na hindi dinanas ng mga anak ng Diyos? Alam niyo po, ako, nung ako'y bago rito, nung hindi pa ako permanent residence dito, lahat ng problema sa papel for being temporary residence, dinanas ko. Nawala ng work permit, nawala ng status, nagtatrabaho under the table, na hindi mo alam kung baka may magsumbong sa'yo, mahuli ka. Hindi po ba? Lahat yun. Nagtatanim ako ng puno, naggagawa ako ng bakod kahit naulan, kahit malamig, nagpintura po ako ng bahay. 9 bedrooms, mag-isa lang ako. Imagine mo yun. Umay na ako. Wala ba akong gagawin? Pagising ng doon ako natutulog. Hindi na ako nauwi. Pagising mo. Lulubog ng araw, nagagaganong ka pa. Ha? Bakit? Wala ka status. Floating status ako. Pero ang lahat ng iyon ay naging history na lamang. Bakit? Kasi nakita ng Lord, hindi ako nasuko. Kaya anong dinadanas mo sa buhay mo, nasusukuan mo? Huwag kang susuko. Kasi si Lord hindi sumuko sa'yo. Amen po ba? Amen? Pwede ka po ba i-plus yung huling verse? Deuteronomy 8, verse 10. Dito po tayo magtatapos. Ano po? Ang sabi yan, when you have eaten your fill, be sure to praise the Lord, your God, for good land He has given you. Yung makarating ka dito, dinala ka ni Lord dito, praise the Lord na. Amen. Kasi maraming nagtangkang pumunta dito, hindi nakarating. And yet, narito ka, ibig sabihin, gusto ni Lord na dito ka. Naniniwala po kayo doon. Ha? Tuloy mo. But that is the time to be careful. Ha? Careful daw. Beware that in your plenty, you do not forget the Lord your God. Kagaya na sinabi ko sa inyo, marami akong mga kaibigan. Ayan, si Ate Soyla, mga kaibigan namin. They are faithful in the church before. Nung kami mga foreign worker pa, mga faithful sa church, mga nagtatamburin, mga nag-worship leader, mga tumutugtog. They are faithful in the church. Pero nung time na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin to become a permanent residence here, nasaan na sila ngayon? Nasaan na? Wala na. So kaya sinasabi, careful, beware that in your plenty, you do not forget the Lord your God. Dapat lalo kang pinaunlad ni Lord, lalo kang pinayayaman ni Lord, lalo kang pinagaganda ni Lord, lalo kang naglilingkod kay Lord. Amen? Hindi pwede yung ikaw ang dami kong trabaho, ang dami kong hindi. Bakit? Kasi pag kinuha ni Lord ang lakas mo, nakaratay ka sa bihigaan, wala kang magagawa. Lahat ng parangal ay sa Diyos kasi lahat ay sa Kanya nang gagaling. Amen po ba? Tuloy ko lang po ito ha. And disobey His commands, regulations, and decrees that I am giving you today. Ha? Huwag nating sasawayin si Lord. Muli, lalo kang pinasasagana ni Lord, lalong pinalalago ni Lord ang iyong kabuhayan, lalo ka dapat lumalapit sa Kanya. Lalo ka dapat nagugutom sa Kanya. Lalo ka dapat nauuhaw sa Kanya. Bakit?
Kasi bibigyan ka pa niya ng bibigyan ng mas marami. Napapagkatiwalaan ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Pwede tumayo tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Close your eyes. Isipin mo yung mga binasa natin. Namnamin mo, bulay-bulayin mo sa isip at puso mo ngayon. Kapatid, kagaya ng sinabi ko, this is not an accident that you are here today. This is a divine appointment of God for you to hear His message. Para marinig mo ang mensahe ng Lord sa iyo ngayong araw na to. Na ang Diyos hindi nag-quit dahil mahal ka niya. Dahil tiniis niya ang lahat ng bagay, tiniis niya maging ang kamatayan, tiniis niya ang lamig ng libingan dahil mahal ka ni Lord. 3 oras siyang nakahang, nakabayubay, nakabitin sa krus dahil mahal ka niya. At ngayong oras na to, kapatid, nakikinig ang Diyos sa iyo. Maaring may mga nagawa kang bagay na hindi nakalugod sa Kanya. O may mga desisyon kang ginawa na hindi nakapagbigay kaluguran sa Diyos. Now it's the time to repent. Sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya sa iyo ngayon. Nasa harapan mo siya. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Huwag mong pakialaman yung nasa harap mo, nasa likod mo. Because we are called by God individually. Sa oras na ito, kapatid, sige, kausapin mo siya. Kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. Nakikinig siya. Kung punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng pagsubok, mahabang panahon na ipinananalangin mo, hindi pa rin nangyayari, sabihin mo pa rin sa Kanya, kagaya ng sinasabi ko kanina, not only drink a milk of spiritual milk, but cry out. If you want to cry out to God right now, cry out to God. Hallelujah. Hallelujah. Nakikinig ang Diyos sa iyo, kapatid. At ngayon, kung sakali man na ang sinasabi kong Diyos na ito, na ang pangalan Jesus ay kilala mo lamang sa pangalan, but if you want to experience more for Him, you want to know Him more, hindi mo na kailangang magpakahirap pa. Just simple as a short prayer of acceptance, mararanasan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapatid, kung gusto mo tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, sa oras na ito, sumunod ka sa isang maiksing panalangin. At dahil dito, kagaya ng sinabi ng Biblia sa John 3:16, for God so loved the world, and the world is us. Ang world ay tayo, yung mga tao sa mundong ito. That He gave His only Son. Ibinigay ng Diyos ang Kanya nag-iisang anak na ang pangalan Jesus, na ang sino man na sa Kanya ay tumanggap, ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat walang nabuhay sa mundong ito na hindi nagkasala, sapagkat nung magkasala ang ating mga magulang si Eva at si Adan, lahat tayo'y may minanang kasalanan. Kaya walang makakapagsabi na hindi ako nagnakaw, hindi ako nangalo niya, hindi ako, ay walang kasalanan. Kapatid, paglabas mo pa lamang sa tiyan ng nanay mo, may kasalanan ka na. Kaya sa oras na ito, if you want to accept the Lord Jesus Christ and experience His love and mercy, sumunod lang po kayo sa akin panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso sa oras na ito.
pumasok ka sa aking puso at ikaw na ang aking maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Amen. Lord, nakita mo po sa aming kalagitnaan ang sino man na tumanggap sa iyo, ang sabi mo, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay, ang mga anghel sa langit ay nagdidiwang para sa isang kaluluwa na napadagdag sa aklat ng buhay ang pangalan. Panginoon, kami man ay naririto rin, kami man ay nakikigalak at natutuwa, Panginoon, sa mga bawat isa sa amin na dinededicate namin, ikinukumit namin again ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng spiritual craving. Magkaroon kami ng craving for spiritual milk, O Lord. For spiritual food, O God. For your presence, O Lord. Na hindi kami mapapakali sa loob ng isang linggo, na hindi ka namin makakausap, na hindi kami makaka-fellowship sa aming mga kapatid, sapagkat, Lord, kami sama-samang sasamba, luluwalhati sa dakilang pangalan, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At Lord, gabayan mo at tulungan mo, Panginoon, na malampasan nila kung mayroon man silang mga pinagdadaanan o may mga suliranin at problema. Kung ito man ay karamdaman, sa pangalan ng Jesus, kagalingan ang dumaloy in Jesus' name. At Lord, salamat po sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.